Pag-usapan po natin yung voting threshold na pinagtatalunan din ng taong bayan ngayon. Under the Constitution, two-thirds ng votes po talaga to convict the Vice President. 16 out of 24 po ang kinakailangan na conviction. Though meron na rin pong mga ibang mga legal arguments na pinaluluta ngayon. Ano pong inyong opinion dito? Ako, sa akin po mas mahalaga po siguro na mag-stick na lang tayo doon sa 16. Kasi yung any type of narrative, of course, at the end of the day, ano yan yung argument between various legal luminaries. Mag Para sa akin po mag-stick tayo doon sa kung ano yung nakalagay sa konstitusyon. Ikalawa, kung talaga hong desidido ho tayo, ang Korte Suprema ho ay kailangang isik na natin kasi if all else fail po talaga, if all else na talaga hong very divisive at marami po talagang clash between ideas and opinions, the Supreme Court is the last interpreter and the last bastion of hope to give clarity pagdating ho dito sa mga ganitong klasing bagay at usapin. At all the more, lalo na po ngayon na suspendido ho si Senator Jinggoy Estrada, hindi po makita si Senator Bato. So, technically and physically, 22 senators po na lamang sila. So, yung po bang 20, ang katanungan po dito, DJ Chacha, is yung 22 senators, magko-constitute pa rin din po ba ng two-thirds? O mag-stick pa rin din po ba tayo dun sa original? So, I think that the Supreme Court must also settle this, and at the same time po, kung gayon man at matagal dahil very political in nature, dahil tandaan natin, ibang chamber po ito, ibang branch ng government po ito. Let us just stick to the original, which is form part included in the Constitution, that is 16. Hindi dapat po baguhin yon. Kasi pwedeng gamitin po yun kung sakali mang magkaroon ng conviction. We don't know what's gonna happen dahil di pa nga nag-uumpisa yung impeachment trial. Pero kung magkaroon man ng conviction, baka po magamit pa yon at may akyat sa Korte Suprema. Pwedeng ganun yung mangyari. Tama Oo, po oo. Kaya mag-stick na lang doon po sa 16, at ito po mahalaga kasi po bukod po kasi doon sa perception po ng tao, Mm. yun hong evidences that will be presented, tagisan na rin din po ito ng Mm. husay at galing. At ito na po yung inaantay ng taong bayan na talagang mapatunayan ni VP Sara at ano ho ang argumento ng defense team na talaga hong masabi na paano maipaliwanag niya yung mga akusasyon po sa kanya Oo, sa legal at oo. tamang pamamaraan. Looking at the senators now, kahit mas marami ngayon ang majority block, pero alam naman nating anything can happen, gaano po kahirap ang 16 votes? Alam, DJ Chacha, napakahirap ng 16, lalo na kung ikaw ay dalawang bagay. Kung nais mong tumakbo ng 2028 ulit at re-election ni senator ka, mag-iisip ka. Pero kung hindi pa, yun. Kasi, for example, DJ Chacha, kung halimbawa man na magkaroon ng line-up ng senador sa susunod na mga panahon na bit-bit ng administrasyon o administration slate, ika nga, may epekto ba siya at may endorsement capacity pa ba ang Pangulo na nakikita natin na sunod-sunod at all-time low ang kanyang trust rating. Yeah, So, oo. yung kanyang political capital o yung tinatawag natin sa term namin sa political science na endorsement capacity niya, Mm. napakababa at wala na itong magiging epekto sa iyo kung mapapasama ka sa team. Hindi katulad halimbawa, at to compare basically yung dynamics ng boto at sa survey, klaro ito, DJ Chacha, na kahit anong kritisismo at lumabas doon sa kay VP Sara, kitang-kita mo na nakapirme yung 30 to 35% niya. So yung 30 to 35% na yan ay napakalaking base votes na yan for a national position, which is a senatorial position. So, Oo. doon tingin ko magbabago yan, at nakabatay ang desisyon na yan, lalo ng malaking factor kung ikaw ay re-electionist sa 2028. Okay. O, baka may mga pahabol pong tanong Hindi, dito ang aking hindi. partner. Sa akin lang Oo. dito, Professor, anong say mo kay Joel Villanueva na tumawid doon sa usapin ng kanyang kinakaharap na kaso?
nako, Manong Ted, pasintabi po ano, talaga hong kitang-kita natin na 'wag na ho sana natin Manong Ted na gamitin pa yung drama at, sa akin lang ho itong pagtingin, magpapasintabi ho ako ano, na gagamitin natin kung ano yung tama. Eh, kung titignan ho natin hindi ho ba Manong Ted, sino ho ba ang nag-declare nung unang-unang kinuha nila ang, Senate President si Kay Tito Soto? Hindi ho ba siya ang tumayo at nag-declare na nakuha na nila at, yung 13 at yung vacancy ng ano po, mga posisyon. Tapos ngayon sasabihin na kung ano yung gagawin ng tama and so on and so forth, eh, parang alam niyo matalino ho ang ating taong bayan. Eh, ito ho yung panawagan ho natin na sana pumili at makapili ho tayo ng karapat-dapat ho nating mga, leader at senador sa 2028 ho ano, Manong Ted. Ikalawa pa po, iyan din, umuugong din yung kanyang kaso. So, kung hamon din ho natin 'no, sa atin hong mga kinauukulan, eh, regardless ho na tumawid si Senator Escudero at saka si Senator, Villanueva, eh, dapat po ma-inform ho tayo ano na ho yung status ng kanila hong kaso. Ano na ho yung status ng kanila hong, napipintong mga kung ano man yung ikakaso ho sa kanila. Eh, nung pagtawid ho nila parang bigla hong nawala. So, kaya ho mas marami hong ano, katanungan lalong nabubuo sa atin pong ano, taong bayan. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.